Matagal lang din na panahon di ako nakagawa ng motorcycle video. Kaya tara, may kwento ako sa inyo. Last year nakaya ko yung mga tropa na mag-rides. Cavite Loop lang. At ang pagkasunduan namin na alis ay madaling araw. At masasabi ko na yata ito na ang isa sa mga pinaka-challenging na ride ko so far. Bakit kamo? Aba kung may pera lang na reward kada malulubak ako di mayaman na ako. So yun na nga, madaling araw pa lang, ready na ako kasama ko si Commander and on time kami sa meet-up place at lumarga na. Ito na. Ayun na nga sila sabi ko. Ang dilim, hindi ko makita yung daan. Ayun na lang ilaw. Yung ilaw ko parang candlelight dinner. Romantic nga, pero hindi ko nung makita yung daan. Putek. Wala kayo mag-retratan, hindi ko makita yung daan. Ang bibilis ng mga kasama ko, nakakala mo naka-aeroplano. Hindi ko makita yung daan. Yata, hindi ko. Dito ako nakatingin sa baba Hindi ako makalok agad kasi buhay ng ilaw ko. Nakakailang lubak na ako. Kung may kasama nga lang talaga sila o yung dinadaanan nila may runway, safe ako. Kaso wala, puro dilim, puro lubak. At kung may pothole bingo, blackout na yung score sheet ko. Grabe, para ako nag-training sa motocross sa dami ng hampas at talbog. Pakaranong ko yung daan dito sa pag-akit ng Tagaytay, may hidden agenda para sa mga mags natin. Ngayon mga tropa, kapag mag-rides kayo, siguraduhin nyo may sapat na ilaw kayo at sapat ng lakas yung ilaw ninyo, lalo kung gabi yung biyahe ninyo. Para syempre iwas disgrasya. Kahit paano, kahit ganun yung daan na naranasan ko nung gabi, nung nagliwanag na naging masaya na kasama yung mga tropa and kahit na lubak, safe pa rin naman. At pamula nun, naisip ko na gumawa ng solusyon. May 3D printer ako. Bakit hindi na lang ako gumawa ng paraan para yung MDL mount ko sa headlight ko? Shoutout nga pala sa tropa natin kay Darwin sa pagpahiram ng spare na headlight niya. Bali ito nga pala yung pinakalak ng ilaw sa headlight ng Rusi Sigma. Gagawin lang natin dyan ay susukatan at syempre magdasal na kayanin ng konting alam ko sa 3D modeling. After na ilang sukat, at ayan na yung nagawa ko ng model. I-load lang natin siya sa ating 3D printer at maghintay ng ilang oras para matapos. Isa ito sa mga pinakagusto ko na part pag gumagawa ng functional part sa 3D modeling. Yung pag-testing if gagana ba or hindi. Ay nako, ang bobo mo. Bakit ko ang bobo? Kasi baliktad yung directional lock. Dapat pag ganun. Ay nako, ulit na naman. Napakatanga naman sir. So ang hindi ko alam dito ngayon kung paano ko itong mapapabilis na gawin na hindi ko na i-resketch lahat. Gamit ko nga pala is Fusion 360. Siguro i-mirror ko. So few cuts away na lang tayo. And yun dapat tapos na. At mag-wiring na lang ako. Hindi gumana dahil tanga ako. So dahil sa katangahan ko, umulit ako. At ito na yung bago. Ito na siya. Tingnan nga natin yung original. Para sure. Okay, tama. Hay naku, kung hindi ka ba naman sabaw. Print na natin ulit ito. Ano mo kasi yun, ang ganda na sa ano. Sinadya akong ganyan yung design niya para nagtitilt pa rin siya. Pero nagkakaroon tayo ng problema rito kasi yung top na yun ay kasi by design dun uupo yung parang ano sa H4 na bumbilya So yung pa naman yung patungo. Yun nga, nakaka-satisfy nga na gumana na yung dinesign ko. Excited na ako maikabit ito. Sa next, gagawa muna ako ng rubber boot na cover para dito. Syempre, para hindi pasukin ng tubig yung headlight natin.
At yung aso ko ayun, pinapagsigawan ko sa kapitbahay yung katangahan na ginawa ko do sa una kong design.